Magandang buhay mga katiyats. Ang ating bigyan ng reaksyon ngayon ay tungkol kay Francis Leo Marcos. Ito yung napakasikat na vlogger noong kasagsagan ng COVID. Kasi bigla lang ito lumitaw at napakaraming pinamimigay na hindi lang pera kundi mga pagkain sa mga nabiktima or sa mga tao na kayang abutin ng kanyang mga tulong. At bakit siya pinag-initan ng ating gobyerno? Well, ito yung video niya, atin panoorin. Courtesy from PMC. Hindi ko po kailangan ng suportang pinansyal. Marami po akong pera. Nagbabawas lang. Yun ang yabang. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Marami akong pera. Nagbabawas lang. Galing kay Lord. Ayan, diyan sumikat si Francis Leo. Tunay na apelyido nito ay Mangusin. At hindi natin tiyak kung saan ba talaga ang origin niya. Pero sa video na ito ay malalaman natin ang kanyang mga angkan ay mga mayayaman pala sa Northern Luzon. Kaya dito ay magbago ang ating pagtingin dito kay Francis Leo Marcos. Kaya po, pagka sinabi na yung si Francis Leo Marcos humihingi po ng donation, hindi po totoo yun. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Marami akong pera nyo. Marami akong pera. Marami akong pera. Pera. Ayan, dyan medyo tumaas ang mga kilay ng mga mayayaman kasi meron siyang mayaman challenge. At hindi lang natin banggitin ay talagang pinag-initan siya kasi inaristo ng NBI na wala naman talagang kasalanan. Kaya yan ang mahirap sa Pilipinas. Ito lang si Francis Leo ay medyo siya, vocal at yung parang mayabang siya pero meron namang ibubuga. May ibubuga siya. Kaya atin na panoorin dito sa PMC ang kabuuan ng video ito. Galing kay Lord. Anyway. Totoo ba na ang yaman ni Francis Leo Marcos ay galing sa ginto ng Cordillera? Paglipas ng maraming buwan, wala nang kumalat ang pangdaigdigang salot. Halos lahat ng mga bansa sa ibabaw ng daigdig ay naapektuhan. Kaya ang mga pamahalaan ay nagsipagkilos upang tulungan ang kanilang mga mamamayan na masupo ang pagkalat ng karamdaman. Halos 2 milyong katao na ang nahawaan ng sakit at sobra sa 100,000 ang nangamatay dahil dito. Ngunit sa gitna ng paghihikahos, ng paghihirap ng mga bansa, mayroong mga nagpakita ng kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanilang kapwa. Yan ang totoo. Dito natin nakikita ang mga taong nagmamalasakit sa kapwa-tao. Merong mga artista na talagang binibigay yung kanilang pera para makatulong noong kapanahonan ng COVID. At meron ding mga individual na hindi nagpakilala na tumutulong din. Dito pumasok si Francis Leo Marcos kasi napakaingay ng pagpasok niya. Maingay na. Ako nga narinig ko noon pero hindi ako masyadong nag-interest. Pero nang sabihin na ang kanyang angkan ay from Northern Luzon, alam naman natin ang Northern Luzon ay napakaraming ginto. Ang mga bundok diyan, hindi lang Yamashita treasures, kundi ang mga ginto diyan ay natural na mga ginto. Pinakamalaking mina ay nandyan sa Cordillera, sa Benguet, and the rest of Northern Luzon. Kaya hindi natin may pagkaila kung bakit mayaman ang angkan, pati na itong si Francis Leo Marcos. Balik tayo sa video ni PMC. Marami ang naniniwala nang nagpasimuno ng Mayaman Challenge na si Francis Leo Antonio Marcos ay may mina ng ginto mula sa kanyang pamilya. Ang tanong, totoo ba? Pagkatapos mag-viral ng Mayaman Challenge, kasama ng pasimuno nito, na ngayon ay mayroong sobra sa 700,000 taga-subaybay sa kanyang YouTube channel. Iba-iba ang naging pananaw ng taong bayan hinggil sa kanyang yaman. Mayroong mga ulat ukol sa kanyang kawang gawa na volunteer against poverty, kesyo hindi raw ito tunay. Mayroong din nagsasabi
na ginagamit nito ang kanyang samahang Marcos Group of Companies upang makapasok sa politika. Sa kabilang banda, madidinig ang sigaw ng pagpuri mula sa mga mamamayan na natulungan at nabigyan ng pag-asa ng Mayaman Challenge. Subalit pagdaan ng maraming linggo, tila hindi tumitila ang mga biyayang galing kay FLM at patuloy ang pagdating ng sako-sakong bigas, mga kagamitan sa ospital at mga relief goods sa Metro Manila, Cagayan Valley, Nueva Ecija at marami pang iba. Okay, so itong si Francis Leo nga ay hindi kinilala yan ng mga Marcos na narito ngayon sa pwesto ng gobyerno. Hindi nila kinilala, kaya pinaimbestigahan kasama yan sa yung mga Tiburcio Villamor Marcos, yung mga TBM. Kasama na rin yung mga Talyano, pinaimbestigahan niya, yung mga nag-vlog ng ganun. Kaya nasa NBI list si Mangosong, at dahil sa tatakbo sa pagka-politiko, siguradong manalo ito kung congressman lamang o kaya mayor. Kaya medyo may political agenda ang pagka-aresto dito. Dahil nga yung apelyido na gamit niya ay hindi pala yun ang kanyang tunay na apelyido. Kaya diyan, kasi napaka na apelyido yan, prominent, yung Marcos, kaya pinaimbestigahan. At dahil sa Mangusin ang kanyang apelyido, ay ewan ko kung bakit nakulong kaagad dapat. Pero sa ngayon nakalabas na si Francis. Nakalabas na siya, mga 2 taon yata nakulong dahil sa paggamit ng maling pangalan. I make that fake na apelyido. Pero ganun pa man, ay marami siyang natulungan. Di ba? Kung yung pera na kanyang nakuha sa donation, kung talagang scammer, ay hindi niya na pinamahagi yon. Pero ang kanyang ginagawa ay may dulot din na kabutihan sa mga taong naghihirap noong panahon ng COVID. Kaya mayroong nagtatanong, bakit tila hindi maubos ang pera ni FLM? Marahil nararapat na unawain ang angkan ni Francis Leo upang malaman kung bakit ito maraming panggastos. Ayon sa isang panayam, binanggit ni FLM ang kanyang mga angkan na mula pa sa bulubundukin ng Cordillera. Si Don Isabelo Antonio, asawa ni Doña Maria Carino. Ang anak nila, si Doña Remedios Carino Antonio, yung aking ina. Ayon kay FLM, ang kanyang ina ay si Remedios Carino Antonio. Ito ay tugma sa pangalan na nakasaad sa lumabas na dokumento kamakailan lang. Si Doña Maria Carino, kapatid ni Mateo Carino, yung chief lane ng buong Cordillera. Yung tinatawag na meron tayo sa ating konstitusyon na Mateo Carino Doctrine. Wow, so totoo na mayaman si kasi chieftain yung kanyang lulo. Mayaman ang angkan nitong si Francis Leo. At alam naman natin kapag mga chieftain or mga yung parang gobernador sa Cordillera, ay meron kang tinatago diyan na mga itong sabihin natin mga ginto na galing sa talagang mina. At hindi lang Yamashita Treasures ang meron. Na ito, nabigyan ng controversy kasi isang video na naghahawak siya ng isang gold bar. At sabi niya marami siya nito, marami siyang gold bars. Kaya nga hinuli. Alam naman natin na kapag makita ka na naghahawak ka ng mga Yamashita gold bars, ay talagang hanapin ka. Hanapin ka talaga. Kasi nasa batas natin na dapat hatian mo ang gobyerno kapag mayroong kanyan. Or kukunin niya ng gobyerno sa inyo. Pero sa sa batas ay meron talagang hati ang nakakuha ng mga Yamashita Treasures. Pero alam naman natin na kapag pinasok na ang bahay mo ay uubusin talaga yan ng yung mga kukuha. Okay?
So yan ang katulad yan ang nangyari kay kay Rogelio Rojas. Okay, di ba? Walang itinira. Hindi nasusundin yung kung ano man yung batas about treasure hunting. Okay, napaka-unfair na batas yun. Kasi kung talagang kinuha itong ang pag-treasure hunt ay may plinano nyo at talagang matagal nyo nang pinaghanap ang treasures, sa ganyang rason ay pwedeng kunin ng gobyerno lahat. Pero kung nakapag-treasure hunt ka, na aksidente lamang, halimbawa gumawa ka ng septic tank at biglang mayroon kang nabuksan na treasure box, yan yung sinasabi na pwedeng hatiin ng gobyerno sa iyo. Pero kapag nalaman na nag-treasure hunt ka at wala kang permit sa gobyerno, kukunin yan automatic. Kaya yan mga katiyats, ang laging tandaan nyo, okay, hindi naman tayo pwedeng kukuha ng permit kasi alam naman natin na 0.01 lang ang tsansa na meron pa tayong ma-recover. Kasi karamihan ng mga maliliit or giveaway ay ng mga nakukuha na. Kaya ang natira ngayon ay ang mga malalim na lamang. Okay, so ano nga ba itong Mateo Carreño Doctrine ng Cordillera? So nakita na natin kanina, legit na itong apo ito ni Mateo Carreño, itong si Francis Leo Marcos. Meron tayo yan. Kahit i-type mo sa Google, Mateo Carreño Doctrine. Pag sinabing doctrine, batas sa Republika ng Pilipinas. Meron. Laging kita mo sa Google yan. Mateo Carreño Doctrine. Inilahad rin ng kanyang lola ay si Doña Maria Carreño at mayroon itong kapatid na nagngangalang Mateo Carreño, ang pinagmulan ng Mateo Carreño Doctrine ng mga Ibaloy. Ano ang kinalaman ng Mateo Carreño Doctrine kay Francis Leo Marcos? Ayon sa Cambridge Dictionary, ang salitang doctrine ay umuukol sa isa o mga paniniwala ng mga politikal o relihiyosong samahan na itinuturo at tinatanggap bilang katotohanan. Ano ang nakasaad sa doktrina? Okay, atin alamin kung ano itong Mateo Carreño Doctrine. Ayon sa Baguio Midland Courier, ang Mateo Carreño Doctrine ay lumabas noong mga taong 1901 nang ang mga umuukupang Amerikano sa bansa ay umangkin ng mga lupa na dati ay pag-aari ng mga katutubo sa bansa. At si Mateo Carreño, kapatid ni Doña Maria Carreño, at ang kanyang samahan ang kumalaban sa pamahalaan ng Estados Unidos hinggil sa mga lupaing inaangkin ng mga banyaga, kasama na rito ang lupain ng Baguio. May lahing ano pala ito si FLM. May lahing katulad ni Andres Bonifacio, yung magipaglaban para sa kanilang lupain. Ang problema nga lang ay kinabit kasi niya, ginamit niya yung apelyido na Marcos. Mabuti pa Carreño na lang yung ginamit niya na apelyido or yung kanyang apelyido na Mangusin. Kasi diyan talaga siya nagkaroon ng trouble sa paggamit ng Marcos. Wala akong masabi kay FLM dahil yung mga sinabi niya ay back up naman ng katotohanan. Kapag nagyabang siya, mayabang, mayaman naman, di ba? Wala tayong magawa diyan. Tinatawag yan parang si yung MMA fighter na si Conor McGregor, na when he talks, he walks, or talk to talk, walk to walk. Yon, dapat back up mo ang mga sinasabi mo. So tama siya, mayaman nga siya. Dito nakikita natin buong Cordillera ay kinukontrol noong 1898 ng kanyang lulo, Mateo Carreño. Balik tayo sa video ni PMC. Huwag kalimutan i-subscribe ang channel niya at kasama na rin ang channel na ito para palagi kayong updated sa mga videos. Sa madaling salita, ang Mateo Carreño Doctrine ay ang paniniwala
na mayroong karapatang umako ang mga katutubo sa kanilang mga lupain. Kung ganon, ang angka ng mga Carino ay may-ari ng napakalawak na lupain sa bulubundukin ng Cordillera. Ano ang kinalaman ng Cordillera sa yaman ni FLM? Si Doña Maria Carino, may-ari ng buong Cordillera yan. Ay katabi ng Cordillera, Ilocos Norte. Magkatabi lang yan. Pagbaba mo ng bundok, Ilocos na. Pamaga ng Ilocos yan. Kinumpirma dito ni FLM ang lawak ng lupain ng pamilyang Carino na dating pagmamayari ng kanyang lola. Talagang malawak po. Ganun pa man, kung ito man ay naibenta, ay hindi sagot sa tanong kung saan nanggaling ang kanyang yaman. Ngayon, dahil sa sobrang hinalakit ko ng 2008, sobrang hinalakit ko, nagwawala ako sa Ilocos. Buhay pa yung dati ko sa Cordoba. Siya lang ang kumahapon sa akin. Sabi niya, tita, based on the name, that's supposed to be mine eh. Ako dapat yan eh. Francis, ano pa bang problema mo? They have the name, you have the gold. You have me. Mahal kita eh. Kaya pag nasa ospital yun, ako lang ang pinatatapos. Batay dito, isang pangyayari ang nagdulot ng pagkapuot ni FLM noong mga taong 2008. Maaring ang kanyang pagdiskwalipika sa kandidatura ng pagkasenador ang dahilan o iba pa na hindi nito binanggit. Subalit ang isang mahalagang nasabi nito ay ang pagmamayari sa mga ginto. Kung susuriin ang pagkakabanggit ni Francis Leo, hindi niya sinabi na mayroon siyang ginto. Ang pahayag nito ay they have the name, you have the gold. Kaila sa marami na mayroong pagkakaiba ang mga pariralang you have gold at you have the gold. Kung paiiralin natin ang pag-aaral sa salita o linguistics, ang mga salitang you have gold ay nagpapahayag ng pag-aari sa mga ginto. Subalit ang pagkakabanggit na you have the gold ay iba ang pinahihiwatig. Ang salitang the ay ang tinatawag na definite article. Ibig sabihin, tumutukoy ito hindi lamang sa kung anong ginto, ngunit sa nalalamang ginto. Ayan, napakagandang paliwanag ni PMC sa sinasabi ni Leo Marcos na ng kanyang tiyahin na you have the gold. You have the gold. Hindi rin tayo sure kung gold na material or itong nag-describe lamang ng katauhan ng tao. Pwedeng golden heart or golden brain, ganyan. At pwede rin talagang gold ang meron si Marcos, si FLM pala. Dahil sa isang video niya noon ay may hawak siya na gold. Kaya tuloy napag-initan siya. Okay, tumakbo pala ito na senador and then kasi ang dinala niya na apelyido ay Marcos. Kaya naimbestigahan siya. Pero hindi pa naman si Marcos noon presidente. Iwan natin kung ano talaga ang niyan. Basta ito lang ang masabi ko. Kapag hitik ng bunga ang punong mangga, ito ay pinupukol. Okay, binabato ang mangga, ang punong mangga na hitik-hitik ng bunga ay binabato yan ng mga kabataan. Ganyan ang mga salawikain ng ating kaninunuan. Okay, kapag sikat ka, ay hahatagin ka pababa ng iba pang sikat. Kasi galit sa'yo. Kasi gusto nila, sila lang yung sumikat. Okay, malapit na tayo matapos. Atin panoorin. Balikan natin muli, PMC. Marahil ang binanggit na yaman ay isang kaalaman ng buong pamilya. At ngayon, nasa pagmamayari na ni Francis Leo Marcos. Okay, so pwedeng merong minana si Francis Marcos. Pwedeng ang minana na yan ay kalupaan, pwede rin na kayamanan. Dahil siya ay apo talaga ng yung chieftain na si Mateo Carino ng Cordillera. Okay, so ano nga ba ang kinalaman ni Francis Leo sa Yamashita Treasures?
Okay, ito yung time na meron siyang hinawakan na isang gold bar na merong markang Sumatra. Ito yan, atin panoorin. Mayroon bang ginto sa bulubundukin ng Cordillera? Ayon sa artikulong Gold Mining in Benguet to 1898 na isinulat ni Olivia Habana, ang mga igorot sa Benguet ay mayroong mga katutubong elitista na tinawag na baknang, kung saan ang yaman at pagiging pantog ng mga nito ay dahil sa minahan ng ginto. Ang sabi sa ABC News na ang landslide noong taong 2018 ay magdudulot ng pagmimina sapagkat ayon sa ulat, ang Cordillera ay isa sa kauna-unahang pinagkukuhanan ng ginto sa Pilipinas. Okay, totoo yan. Kaya mayroong naniniwala na ang kayamanan ni Francis Leo Marcos ay minana nito mula pa sa angkan ni na Don Isabelo Antonio, asawa ni Doña Maria Carino ng Cordillera, at pinamana sa kanilang anak na si Doña Remedios Carino Antonio na may dugong Bulaqueño at Cordillera. Kung natatandaan ang lumabas na paratang laban sa philanthropist hinggil sa pagbebenta ng mga peking ginto noong... Ayan, ito na yan, no? Ito yung gold bar na Sumatran gold bars. At pinagbintangan siya na nagbenta ng mga peke na ganito. Paratang lang yun, ha? Hindi natin alam. Pero sa hawak niya, ganda ng kulay ng gold bar na ito. Atin nga ulit. At pinamana sa kanilang anak na si Doña Remedios Carino Antonio na may dugong Bulaqueño at Cordillera. Kung natatandaan ang lumabas na paratang laban sa philanthropist hinggil sa pagbebenta ng mga peking ginto noong mga taong 2008. Kung totoo ang sinabi sa panayam, ang mga gintong hawak ni Francis Leo ay maaring hindi peke. Posible na ang mga ito ay ang pinamana sa kanya mula sa mga angkan sa Cordillera. Pwede. Dahil kung titignan ang litrato ni FLM, na hawak nito ang isang gold bar na may nakaukit na katagang Sumatra at may tila serial numbers na SN535624007 ay hindi tugma sa mga numero hinggil sa peking ginto. Paano naman ang nakaukit na salitang Sumatra? Ayon sa Bullion Star, ang bansang Indonesia ay kinikilala bilang natatanging mayroong pinakamalaking minahan ng ginto sa buong daigdig. At ang Sumatra ay isang isla sa Indonesia. Ayan, kaya nga nagkaroon ng Sumatran gold ang Japanese. Kasi mga gold bars yun na minted na o yung tinunaw na. At meron ng marka na Sumatra at meron ng serial number. Ngayon ang problema niyan, merong totoo niyan talaga yung mga original. Pero kinopya ang hugis niya, ang disenyo niya, kaya nagiging mga piki ang pinagbintahan. Ngayon itong kay FLM, kay Leo, ang hawak niya na gold bar ay iba yung serial number sa mga piki. Wala sa mga piki ang serial number at naiiba ito, kaya tuloy naghinala ang mga pakialamero na talagang totoong gold bars at maraming gold bars itong si FLM na baka yung kanyang angkan ay nakakuha ng mga nakahukay ng ganyan at pinamana yung iba kay FLM. Napakaswerte ng tao na ito. Kung nanahimik lang ay sana hindi siya nakulong yata ng 2 years. Pero ngayon masaya na rin siya. Bumalik na sa kanyang pagbablog pero hindi na gaanong maingay at hindi na natin naririnig. Marahil sa Indonesia nagmula ang mga ginto ng angkang Antonio Carino ng Cordillera. Maaari. At sa kung anong dahilan, ang mga ginto mula sa Sumatra ay napadpad sa Pilipinas. Ang malawak na lupain sa Cordillera ng angkang Carino marahil ang pinagmulan ng mga ginto na pagmamayari ng pamilya ni FLM. At kung tumpak ang kanyang pahayag sa panayam,
Ito ang sanhi ng tila di maubos-ubos na kayamanan ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Okay, maraming salamat kay PMC The Pinoy Mystery Channel at maraming salamat din sa iyong video na napakaganda ng pagka-research. Okay, so ayan, alam na natin ang katauhan ni FLM na kahit gumamit siya ng apelyido ng ating presidente ay ang kanyang angkan, ang pinanggalingan niya pala ay mga mayayaman. At tungkol sa ginto na yun ay pwedeng isa sa mga ang kanyang angkan ay talagang nakahukay ng mga Yamashita treasures sa Cordillera kasi napakaraming nakabaon dyan sa Cordillera. At kaya ganyan na meron siyang hinawakan na isang Sumatran gold bar na hindi peke yung serial number. Okay, magandang magandang video para malaman natin ang katauhan ng isang FLM. Hanggang sa muli, mga ka-TH, ay magpaalam na. God bless you all.